Hello mga kasisi, kagigising ko lang kayo ng aking mata. Antok na antok pa. Puro pagod. Kailangan ko nang bumangon at maliligo pa. Pero magkakape na tayo. Dito ako natutulog, si ate dito. Dito yung mga gamit namin. Missing nga pala ako ng maaga para nga ako ay makapag-almusal at makaligo na para hindi nga ako banasin. Nakalagay na nga rin pala dito sa notes ng aking amo na kapag gigising ka sa umaga ay maligo ka nga ng umaga. Pero ganoon naman talaga ang ginagawa ko pag ako nagigising ng umaga lalo na't may trabaho nga ako. Ako nga pala ay nagdesisyon na magtrabaho para nga makatulong sa aking asawa at masuportahan ko rin ang pangangailangan ng aking mga anak. Kahit na medyo malayo ay titiisin ko para nga sa aking mga anak at para masuportahan sila kahit na mahirap. Wala namang gustong ina na humiwalay sa kanyang mga anak pero para sa mga anak ay gagawin para sa kanila. Sa mga oras nga na ito ay natutulog yung aking mga amo pero yung aking kasama nga ay natutulog din kasi nga sobrang pagod talaga ng aming mga ginagawa. Pero natural lang naman yun dahil nga magtatrabaho tayo pero wala naman talagang trabaho na hindi nakakapagod. Kahit na malayo sa mga anak ay titiisin ko para lang masuportahan sila at makatulong sa aking asawa. Mga nagtatanong pala kung saan ako nagtatrabaho, dito lamang ako sa Candelaria, Quezon. Malapit lang naman ito sa Mauban, Quezon. May mga nagtatanong sa akin na kung bakit nga ba ako magtatrabaho, meron naman akong pera at upahan. Pero sabi ko naman sa isip ko ay hindi ko na kailangan silang sagutin. Dahil alam ko sa mga nagtatanong sa akin ay gusto lamang talagang malaman ang buhay ko, nakikimartes lang talaga sila. Ngayon kasi lahat ng mga nagme-message sa akin ay alam kong hindi naman sila talaga concerned sa akin kundi nakikimarites lang sila. Kaya ako mas nagtitiwala na lang talaga ako sa aking mga ginagawa lalo na sa taas. Ngayon kasi alam ko na kung sino talaga ang totoo sa akin at hindi. Bali bumili pala ako ng kape ko at sarili ko nga palang palaman na tinapay. At kung gusto ko man kumain ang gusto ko ay makakain ko nga. Ito naman binigay dito sa aming kape at asukal kaya naman ito na lang ang aking kakapehin. So pag wala na ito na lang din ang aking gagamitin yung binili kong ang aking kape. Yung mga amo ko nga dito ay mababait at mayroon sila talaga makaramdam ng pagod ka na o hindi. Bali ang gagawin ko nga pala dito sa aking trabaho ay maglilinis ng bahay, magpaplansya, magluluto at all around talaga. Pero hindi naman talaga ako hirap na hirap kasi nga may makakasama nga ako. Bali dalawa kami dito kaya lamang ay natutulog pa siya. Tulungan lang kami sa aming mga gagawin para nga kahit papano matapos ang aming mga gawain dito. Ginising ko na pala yung kasama ko dito kaya lamang ay maagap-agap pa daw yung gising ko at ang aking almusal kaya naman hinayaan ko na lang muna siya. Isip ko naman ay kailangan ko na mag-almusal para nga makaligo ako. Para kahit paggagawa ako ay hindi ako antukin at maginhawahan nga yung aking katawan. Habang nag-aalmusal nga pala ako at sa aking mga ginagawa ay ito nagtry nga ako mag-edit at mag-vlog. Bale bago nga ako mag-almusal dito at bago nga ako sa aking mga ginagawa ay syempre nagpray na nga muna ako sa Panginoon. So syempre nagtatrabaho tayo so kailangan natin humingi ng lakas at ng tatag sa ating Panginoon. Bago ako pumasok sa trabahong ito ay inisip ko na kapag ako'y magtatrabaho at sa lahat ng gagawin ko ay kailangan kasama ko ang Panginoon. Dahil kung hindi natin isasama sa lahat ng gagawin natin ang Panginoon ay kawawa tayo, tayong mawawalan, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos siya nag-aantay lamang na tayo lumapit sa Kanya. So sa lahat ng mga katulad ko na nagtatrabaho at malayo sa pamilya, kailangan kayo ay mayroong Diyos. Niisip nyo palagi na kahit saan man kayo magpunta, ano man ang ginagawa ninyo, dapat isama ninyo ang Diyos. Tulad ko na bago pa nga lamang ako bubiyahe para nga pumunta rito sa aking bagong trabaho, ay nanalangin ako habang nasa bus ako. Sabi ko sa Panginoon, sana bigyan niya ako ng mabait na amo at mabait na makakasama. Ingatan niya ako sa biyahe ko at ilagay niya ako sa kung saan ako dapat nararapat. Alam ko na kapag ako ay lumalapit sa Panginoon at hindi ako lalayo sa Kanya at ilalapit ko ang puso ko sa Kanya, hindi niya ako pababayaan. Kaya ako, malakas ang loob ko na magtrabaho dahil alam ko kasama ko ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay. Hanggang dito na lang po.